Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father God has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Bago po ang humilya ko, nais ko lamang po humingi ng pasensya, dispensa sa inyo dahil na-late po ako ng 6 minutes sa misa. Actually, ang totoo po nito, nagpaliwanag po ako sa mga CPC ninyo kanina na on the way na ako, nasa Good Shepherd Memorial Park na ako, sa bandang doon, malapit na ako sa intersection, biglang paglampas ko ng JBL Hospital, sumasakit yung tiyan ko. So ang ginawa ko, kaysa sa magiging kalahati lang ang misa ninyo, ang ginawa ko po, bumalik ako. Kako sa sarili ko habang nagdadrive ako, hindi pa naman ako na-late sa misa sa Villa Victoria ngayon lang. So kako, may intindihan naman ninyo, mababait naman yung mga tao doon. Buti, pagdating ko dito, okay lang po among, sabi nila sa akin. Pasensya na po, nalita ko ng 6 minutes. Good morning po. Halos magdadalawang linggo na po ang nakakaraan magmula noong natapos na po ang Third State of the Nation Address ni President BBM. Exactly 2 weeks tomorrow. That was July 22, 2024. Noong nag-report ng Third State or SONA si BBM sa sambayan ng Pilipino. Marami naman po yung natuwa sa SONA ni BBM. Actually, his SONA lasted for 82 minutes. If I'm not mistaken, 1 hour and 22 minutes. Marami ang natuwa sa resulta ng third SONA niya. Lalong-lalo na when he proclaimed and he announced that effective today, he said, July 22, all pogos are banned. Palakpakan sa batasang pambansa. Palakpakan sila. Resulta, marami po ang natuwa, pero hindi rin po natin masisisi yung mga taong nakasanayan na natin na oo, maraming natuwa sa resulta ng SONA niya, pero marami din po ang hindi natuwa.
o nadismaya? Nadismaya, bakit? Base po sa ibang tao, bitin daw sila dahil hindi daw po binanggit ni PBBM yung mga inaasahan nilang maririnig sana sa kanya. Kung na-accomplish ba yung mga ibang proyekto ng gobyerno, kung nagawa ba, natapos ba o ano. May bitin na ringaliwa. Bakit? Uling may kulangan lang. Mga ibang mga Pilipino, libo-libong mga Pilipino, may hinahanap sila, may hinihintay sila sa sona niya na hindi nabanggit noong July 22. Wala pong ipinagkaiba itong sona ng Pangulo sa mga pagbasa natin ngayong linggo, kung napansin po ninyo. Ela po malawot, ding pamamasa tamo king sona na ning presidente tamo. In the first reading and in the gospel, mayroon din pong hinahanap-hanap at hinihintay ang mga tao. Punta muna tayo sa first reading natin from the book of Exodus. Nagreklamo daw yung mga tao, yung libu-libong tao kay Moises at kay Aaron, kay Aaron. Nagreklamo sila. Nagsabi-sabi ang mga tao. Bakit? Base sa kanila, inalis mo kami sa Ehipto, pero ang ginawa mo, nagutom lang kami dito sa disyerto. Wika nila. Masisisi ba natin sila? Masisisi ba natin sila? Hindi. Kaya nagreklamo ang mga tao kay Moises. Lekon mo kayo mo ba? King Ehipto, ban kanito, paranupan mo kami mo kay ni King disyerto. Ngara, ako po'y naniniwala. Naniniwala ako. Makikita mo daw ang tunay na ugali ng isang tao kapag kagutom siya. Ewan ko lang kung kahit kayo naniniwala doon. Di ba kapag wala ang laman ng tiyan mo, di nga niwa kayo katamo magkalakalala. Kapag kagutom ang isang tao, kung minsan umiinit yung ulo niya, nawawala siya sa mood, o iba-iba yung sasabihin niya. Bakit? Kasi gutom siya. Kaya ganyan din po yung nararamdaman at naranasan ng mga tao sa mga oras na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo kami sa Ehipto, pero dinala mo kami dito sa disyerto upang gutumin mo lamang kami. Nga na po ning pamamasa tamo, mapanggisa na na king pematen ning gino, karin king Ehipto. Buti pa doon sa Ehipto, nakakakain pa naman kami ng karne at nakakapagpahinga kami. Sabi nila, kakain kami hanggang gusto namin, nabubusog naman kami. Pero ikaw, dinala mo kami dito sa gitna ng disyerto upang patayin mo lamang kami sa gutom. Sabi ng mga tao, reklamo ng mga tao kay Moises at kay Aaron sa unang pagbasa natin. Pero nakakatawa po ang eksenang ito, no? Bakit? Kasi hindi pa man po nagre-report o hindi pa man sinasabi ni Moises sa Diyos ang hikaos o reklamo ng mga tao sa kanya, alam agad ng Diyos ang gagawin niya at magiging tugon niya dito sa sasabihin pa lamang sana ni Moises sa kanya. At tinaintambing pakibat, may kaagad na tugon, sagot ang Diyos kay Moises. Ano po ang sinabi ng pagbasa natin? Ang first reading, sabi ng Diyos kay Moises, sige, kapag ka magtatakip silim na, ang mga tao makakakain sila ng karne. Araw-araw yan. Pag magbubukang liwayway na, mag-uumaga na, ang mga tao, sige, makakakain yan, siksik ng mga tinapay. Sabi ng Diyos, ako po panwalan ko, king pamamasa tamo, king first reading, sinununo ni nga pong ginuring tao. Sinuno na lang. Yan ang gusto nila. Sige, makakakain sila hanggang gusto nila. Wika ng Diyos kay Moises. Walang ipinagkaiba din po ito sa ebanghelyo natin ngayong linggo. Remember, nagsimula lamang po ito sa 5 tinapay at 2 isda. Sa ebanghelyo natin ngayong linggong ito, mayroon din pong hinahanap at hinihintay ang mga tao kay Jesus. Kaya nga sumusunod sila sa Kanya. Kaya noong nagkaroon po ng pagkakataon si Jesus upang makaharap niya ang mga taong ito,
Mga libo-libong taong ito, anong sinabi ni Jesus sa kanila? Alam niyo, sa totoo lang, sabi ni Jesus, sumusunod kayo sa akin, hindi dahil sa mga himalang ginagawa ko na nakikita ninyo. Sinusundan niyo ako, sumusunod kayo sa akin, dahil nabusog kayo sa mga ibinigay ko o ipinagkaloob kong tinapay sa inyo. Wika niya. Kumbaga, pansamantalang busog lang yung sa mga tao. Yung mas malalim dito, hindi na nila batid sa buhay nila. Pamangan king at tiyan, ing pigagabda, ting tao, pero itang pamangan king kaladwa, at tuning magpakagsikarela, akaling wanda na. Alam po ninyo, hindi naman po bawal, no? Hindi naman po masama na maghanap buhay ka upang sa ganoon ng pamilya mo ay may makain sila, may makain kayo. Inyasapin po maninto ng tamo Na po, wala naman pong masama na naghahanap buhay ka upang may maipundar kang, may susuot ka, may matitirhan ka. Kailangan natin ang lahat ng yan. Mahalaga sa buhay natin ang mga iyan. Pero ang pinapaabot lamang po sa atin, pinapahiwatig ng ating pagbasa ngayong linggong ito sa atin, sana hindi lamang ang mga bagay na ito yung mahalaga sa buhay natin. Sana mas tingnan natin yung mas importante, mas mahalaga sa atin sa mga buhay natin. Do not focus your life to this. Sabi ng ating mga pagbasa ngayong linggo, food, shelter, and clothing. Darating ang panahon, eventually, sa ayaw at sa gusto natin, mauubos ang oras at ang lakas natin sa mga ito. Food, shelter, and clothing, yes, kailangan natin ang mga iyan. Pero ang mga yan, pansamantala lang. Hindi permanente yan. So, ibig sabihin nito, kahit gaano mo pinapahalagahan ang mga bagay na ito, hindi magtatagal yan. Upang maging malinaw lamang po ang tinutukoy ko sa inyo, pansinin po ninyo, yung paborito mong damit, na paborito mong isinusuot, at pinakaiingat-ingatan, darating ang panahon, maluluma lang yan. Yung pagkain mo na pinakatatago mo, sa bahay mo, dinidisplay mo pa ang mga ito, masisira lang yan. Sa ayaw at sa gusto mo, may expiration date ang mga yan. Yung kagwapuhan mo, yung itsura mo, yung kagandahan mo, Diyos ko, lilipas yan. Kukupas yan. Magwawakas yan. Yung bahay mo na pinagmamaselan mo sa ibang tao, magigiba lang yan. Eventually, maluluma yan. Yung taong minsan nagpapakilig sa'yo, kukunin din ni Lord yan. Suma total po, kung pagsasama-samahin ko po, ito mga sinabi ko sa inyo, marahil ay totoo po yung punto ng mga taong walang forever, sabi nila. Alam po ninyo yung mga netizens, bago pa man po ang Paris Olympics, sinasabi ng mga tao, wari makanyang tabo yung reaksyon natin, yung mga netizens, iba-iba yung paniniwala natin. Walang forever. Huli na si Heidelin Diaz na makakakuha ng gintong medalya para sa Pilipinas. May forever pala sa ginto kay Carlos Yulo. Nakakuha ng gold medal sa gymnastics. Di ba? Marahil, hindi naman natin sila masisisi kung kanya ng paniniwala nila. Sa kanila, walang forever. Sa ibang tao, walang forever. Bakit? Kasi sila ay bitter. Pero sa Diyos, may forever. Sa Diyos, may forever. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. So si Jesus lamang talaga ang magpapabusog, makakapagpabusog sa ating mga kaluluwa. Ito po ay sinang-ayunan ng ikalawang pagbasa natin ayon kay San Pablo. Tayo daw bilang isang pamilya ng Diyos, bilang isang komunidad, tayo daw po ang bumubuo sa katawan
ni Kristo. So, ibig sabihin lamang pala nito, kung tayo pala ang bumubuo sa katawan ni Kristo, dapat lang na manatili tayo hindi sa mga bagay-bagay na panandalian lamang, pansamantala lamang, hindi permanente yan. Kundi, mananahan sana po tayo, ilugar sana natin ang mga puso natin sa mga bagay na makapaghahatid sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Sino ang tunay na makakapagpabusog sa atin? Walang iba, kundi ang Diyos lang. Bakit? Dahil siya lang sapat na siya sa buhay mo. Itamungan po, totoo, datanging panahon, mga matetangan, sigurado yan. Pero ita mo mga matetangan, pero ang Diyos manatili yan kapilanman. Amen? Please all rise.